Ikaw talaga, Randy, oh. Makikita ka rin ng babaeng mamahalin mo at mamahalin ka ng sobra. Yung babaeng deserving para sa'yo. Maghintay ka lang at darating din yon. Mahinahong pagsabi ko sa kanya. Sabay pagsandal ng aking mukha sa kanyang balikat. Well, sana nga. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas hahanapan kita. Biro ko pa sa kanya sabay tawa ng kaunti. Nagbiro ka pa talaga. At napatawa na lamang din siya. Totoo naman na. Basta kapag nalaman kong niloko ka ng boyfriend mo, ako talagang makakalaban niya. Saad pa niya sabay pagtaas ng kanyang mga kilay. Loko? Hindi ako lulukohin nun, no? Wika ko sabay napatawa. Basta. Gawin ko talaga yun oras na malaman ko. Swerte-swerte niya na kaya sa'yo. So dapat lang na hindi kanya sasaktan o di kaya lolokohin. Dapat maging good boy siya. Ano ka ba? Good boy yon kaya huwag ka mag-alala. Di ako sasaktan nun. Nung gabing yon, napawi ang sakit na nararamdaman ni Randy at lungkot sa kanyang puso. Bigo ba at sa naging pag-ibig niya sa akin, subalit mananatili pa rin sa isa't isa ang pagkakaibigan namin. Ilang araw na lang, magtatapos ng buwan ng January. Excited akong pagdating ng buwan ng February dahil isang linggo lamang, pupunta na rito si Pancho sa General Santos, diretso sa bahay ko. February 1, 7 o'clock in the evening. Sa bahay habang kumakain ako ng hapunan, biglang tumawag si Pancho sa telepono. Hi love, how are you? Hell love, ayos lang naman, ikaw ba? Ayos lang din, eto kumakain ako ngayon. Tataba ka na yan, sige ka. Sexy pa rin naman kahit anong lamon ko eh. Wika ko sabay tumawa. I miss you, love. I miss you too, love. Kailan ka ba rito pupunta? February 1 na ngayon. Akala ko ba pagkatapos ng buwan ng January, pupunta ka na rito? May inaasikaso pa kasi ako, love eh. Pupunta naman ako dyan, maghintay ka lang at malapit na talaga. Basta, pupunta ako dyan, konting tiis na lang at magkikita na rin tayo. I can't wait to hug you and kiss your lips. Can't wait for that. Sige, love. Papunta na ako ng pilot office. Tatawagan na lang kita mamaya pag uwi ko ng bahay, okay? Okay, love. Mag-iingat ka. Bye. Bye-bye. I love you. I love you too, love. Ilang sandali na ng pag-uusap namin ni Pancho. Tumawag naman ang kaibigan kong si Jane na nasa London. Oh, hi to my friend from London. Napatawag ka. Hi, Maxine. Kamusta ka na dyan? Namimiss na kita. Eto, okay lang naman. Ikaw ba dyan? Well, as usual, okay lang din. Mabuti naman kung ganun. Napatawag ka yata. Good news ba yung pagtawag mo o makikichika ka lang? Talaga to? Tatanungin lang naman kita kung ayos na ba yung mga papeles na pinapaasikaso ko sa'yo dyan para sa pagtatrabaho mo rito sa London. I mean, may good news pala ako sa'yo. Na-approve na yung pag-apply mo rito sa ospital na pinapasukan ko. Check mo kayo yung application mo dyan. And anytime pwede ka na mag-travel papunta rito. My God, Maxine, God is good all the time. Masayang pagsabi ni Jane sa akin na halatang nagagalak din siyang makasama ko sa trabaho. Napahinto ko sa pagkain. Tila hindi ko maintindihan ang saya sa aking nararamdaman ngayon. Oh my God, really? I mean, totoo ba yan? I can't believe this. Yes, Maxine. Kaya kailangan tapusin mo na yung pag-comply mo sa mga requirements mo as soon as possible at pag-aasikaso ng mga papeles mo dyan. Nang sa ganon makapunta ka na rito at na makasama na rin tayong dalawa sa wakas. Oh, thanks God. Dinilig niya talaga ang mga dalangin ko sa kanya. Sabay napapikit ng aking mga mata. Huwag kang mag-alala at matatapos ko rin to. Maybe in the end of this February month, makakapunta na ako dyan. See you, London! Sabay patalon-talon sa sobrang tawa at excitement. Can't wait here! Dininig nga ng Diyos ang panalangin ko sa kanya na makapagtrabaho ko sa London. Bukod sa matagal ko nang pinapangarap ang makapunta ng London, gusto ko talagang makapagtrabaho doon sapagkat malaki ang sweldo. Triple kumpara dito sa Pilipinas. Kinabukasan araw ng Lunes, maaga akong pumasok sa trabaho sapagkat marami akong tatapusin at aasikasuhin. Mag-aalas 4 na ng hapon na mag-break time kami. Habang nasa kantina ko kumakain kasama mga ka-workmate ko, ay may nakita akong kahina-hinalang kilos sa isang babae na siyang papasok sa loob ng kantin. May dala tong isang malaking bouquet ng bulaklak at isang basket na puno ng mga prutas at chocolates. Agaw pansin ng lahat ng babae sapagkat nakakaingit itong tingnan dahil sa mga dala nitong nakakaantig ng puso kung titingnan. Siguro bigay ito ng boyfriend niya para sa kanya. Maya-maya pa habang umiinom ako ng pineapple juice, nagtaka ako at napaisip kung bakit parang napapalapit sa akin ang babae. Nagtaka rin ang mga kasamahan ko sa mesa nang mapansin niyang sa amin ang direksyon at punta ng babae. Saan kaya siya pupunta? Bakit parang papunta siya papalapit sa atin? Pagtatanong ng workmate ko.
Maya-maya pa'y palapit ng palapit na babae sa amin at mismo sa aking harapan sa huminto. Nagulat ako, tagtanong sa babae. Miss, excuse me, may kailangan po ba kayo? Pagtatakang tanong ko sa kanya, sabay lingon sa mga katabi sa mesa. Sa katunayan po, kayo po, Miss Maxine? Sabi ng babae na siya namang pinagtaka ko ng gusto. What? Me? Sabay turo ng daliri ko mismo sa aking sarili. Nais ko po sana ibigay sa inyo, Miss Maxine, ng bulaklak at basket na puno ng prutas at chocolate. Bigay po ito ng isang taong lubos na nagmamahal sa inyo. Ani ng babae, sabay abot sa akin isang malaking bouquet at isang basket na may lamang prutas at chocolates. Nagsimula naman maghiyawan ng mga kasamahan ko sa trabaho, pati na rin ang ibang kumakain sa kantin. Samantalang pala isipan pa sa akin kung sino nagbigay nito, sapagkat wala namang sinabing pangalan ng babae. Sigurado po ba kayo, miss, na sa akin to? Baka po nagkamali lang kayo at sino bang bumigay nito? Anong kanyang pangalan? Pagtatakang tanong ko sa babae habang nagdadalawang isip at taga-alinlangang tanggapin ang iniabot niya sa akin. Tignan niyo na lang po sa inyong likuran at papalapit ng lalaking nagbigay yan sa inyo. Maiwan ko po muna kayo, Miss Maxine. Stay in love. Pangiting sabi ng babae sabay umalis. Napaisip naman ako sa kanyang sinabi. Di pa man ako nakalingon sa aking likuran. Nagsimulang maghiyawan at mag-ingat palalo ang mga tao sa kantin. Napalingon akong bigla. Nang paglingon ko ay laking gulat na makita si Pancho, papasok ng kantin, daladalang isang cute little teddy bear. At doon ko napagtantot na pag-alaman siya palang lahat ng nagbigay nito sa akin. Nakasalamin si Pancho at nakasuot ng puting t-shirt, black pants at siyang bagay na bagay sa kanyang tignan. Dagdag pa ang tindig, kita taglay na karisma kung kaya't pati ang kasamahan ko'y napanganga na makita siya. Napatayo ako sabay ngiti habang tumitingin sa kanyang lumalakad, papalapit sa akin. At siyang dahilan na nag-uumapaw na kilig na aking nararamdaman. Oy Maxine, ang sweet naman. Wika na isang workmate ko na halatang pagkainggit sa kanyang mata. Nakakainggit naman. Naghiyawan pa mga tao na makalapit sa akin si Pancho. Nang makalapit siya tinanggal ang kanyang suot na salamin, marahan siyang umiti sa akin. Pagkatapos sinalikan ako sa aking pisngi at sa kaniyakap ako na mahigpit. Hindi ko may paliwanag sa aking sarili ang saya, tuwa at kilig na aking nararamdaman ng surprisahin ako ni Pancho sa maraming tao. As a matter of fact, first time ko pa itong naranasan kung kaya umaapaw itong puso ko sa saya at kilig. Pagkatapos ng trabaho ko, umalis kami ni Pancho para kumain sa labas bago umuwi ng bahay. Sa restaurant ko saan kumakain kami ni Pancho. Nakakagulat ka talaga, love. Hindi ka man na nagpasabing darating ka ngayong araw. Binigla mo na lang ako, tagulat talaga ako kanina. But thank you, love. I'm very happy today. Thanks for the surprise, love. Thanks for the flowers, a basket of fruits and chocolates, and also for the tiny little teddy bear. Sabay hawak at niyakap ko ang bigyan niyang napakaganda at cute na teddy bear. Nagulat ka ba? Actually, sinadya ko talagang di pa alam sa'yo ipagbigay alam sa'yo ang patungkol sa pagdating ko ngayong araw dahil gusto ko sorpresahin ka. Wika ni Pancho sabay hawak sa aking kamay. Ang daya mo talaga, love. Pero ang saya ko talaga. Thanks, love. I love you. Sabay halik sa labi. You're welcome, love. I love you too. Pagkatapos namin kumain, agad nang umuwi kami ng bahay para makapagpahinga. Pagka-uwi pa lang ng bahay, papasok pa lang ng pintuan, sinunggaban agad ako ni Pancho sa aking mga labi. Halik ng isang sabik na sabik dahil sa kanyang pagiging wild pagdating sa halikan. Pagkatapos sa loob, walang paligoy-ligoy pa at agad nang sinimulan ni Pancho na hawakan ng aking katawan. Sinandal sa pader habang siya'y abala sa paghalik sa aking leg papunta sa tenga. Maya-maya pa'y sinimulan niya na ang kanyang malikot na kamay sa aking dibdib at dahan-dahan tinanggal ang botones ng aking suot na uniforme habang patuloy pa rin sa paghilik sa labi ko. Habang unti-unti ang pagtanggal niya ng botones sa aking suot na uniforme, pumailalim ang kanyang halik papunta sa aking leeg, dahilan para ako mapaungol sa kiliti at sa sarap. Maya-maya'y gumapang na naman ang kanyang malikot na kamay tungo sa aking bewang habang unti-unting pumailalim ang kanyang kamay papunta sa private property to where he finally reached its final destination. And shit! Napaungol ako ng malakas nang ipinasok niya ang kanyang daliri dito. Pancho! Sabi ko sabay hinihingal. And then konti na lang sana at marireach na niya ang pinakadulo ng kanyang destinasyon nang biglang may tumawag sa telepono dahilan upang mapatigil siya sa ginagawa. I think I have to answer the phone call first. May mahinang boses na sabi ko sabay tinitigan siya sa kanyang mukha. Halata ang pagkainis dahil dito. What the? Bakit ngayon pa? Halata ang kanyang pagkagalit at pagkainis dahil sa naudot nitong ginagawa. Inayos ko na lang suot kong palda at saka marang sinagot ang tawag sa telepono.
Matapos sa aking pakikipag-usap sa telepono, nadatnan kong nakaupo si Pancho sa sofa habang nakakayat labi at matalim na nakatitig sa aking mukha, papunta sa aking dibdib. I think I have to shower. Pangiting sabi ko, sabay iwan siya at umakyat sa taas para mag-shower. Napasandal si Pancho ng kanyang ulo sa dingding habang di mapakali dahil sa naudot na romansang ginawa kanina. Pagkatapos ko mag-shower, pumunta ako ng kwarto at nakatapos ang tuwalya. Nang madatnan ko si Pancho sa kama, walang suot pang itaas. Nakatapis lang din ng tuwalya ang pang ibaba. Are you ready for the final round? Kagatlabing pagsabi ni Pancho sabay tingnan na ako mula ulo hanggang paa. Napangiti ako, di na umimik, habang dahan-dahang lumapit sa kanya. Habang papalapit ako ng papalapit, pinukol niya ako ng tingin. Nalatang nasasabik siyang romansay na ko buong gabi. Paglapit ko sa kanya, hinawakan niya aking kanang kamay at tinalikan. Kasabay ang pagtanggal niya ng tuwalya na nakatapis sa aking katawan. At nang makita niya ang buo kong katawan, napakagatlabi siya. Naparanok ng kanyang laway. Sobrang hot mo, Maxine. Sabay dinikit ang kanyang katawan sa aking katawan. Marahang nilapat ang kanyang labi sa aking labi. Habang nagsasalo kami sa aming halikan ni Pancho, dahan-dahan niya akong inigas sabay ng kanyang pagtanggal ng tuwalya sa bewang. Tinitingnan ko palang buong katawan niya, alam ko na sa aking sarili, mapapaungol talaga ako dahil dito. Maya-maya pa hinalikan niya akong muli hanggang tuluyan na akong angkin ni Pancho. Nung gabing yon muli namin pinaramdam at pinadama sa isa't isa ang aming mainit na pagmamahalan. Isang pagmamahal na kailangan gamitin ng aming katawan para ipakita at maibigay ang buong pagmamahal sa taong iyong iniibig. Pansamantala munang tumira sa aking bahay si Pancho habang nag-aasikasyo sa kanyang pagbabalik trabaho bilang piloto. Sa mga panahong magkasama kami ni Pancho sa isang bubong, nadama ko kung anong pakiramdam na magkasama kayo ng taong mahal mo. Parang dama ko ng luwag ng aking puso pag palagi ko siya makikita, makakasama araw-araw at katabi sa pagtulog. Tila masasabi kong masarap siguro magkaroon ng asawa dahil sa parang nagsasama kami ni Pancho sa isang bubong para na rin kami mag-asawang nagbubukod na ng pamilya. Halos gabi-gabi ko lumabas si Pancho at gumala kung saan-saan. Kapag day off naman nagbe-beach kami, minsan naglalaro ng golf at kung ano na pa ang pwedeng paglibangan. At pag nasa bahay kami, naglalaro kami pareho ng video games. Kasama rin dito ang kulitan namin, lambingan at kung ano-ano pa. Masaya talaga ang mga panahong magkasama kaming dalawa. Nakita ko rin kung gaano ko kamahal ni Pancho, ganun din siya, kung gaano ko siya kamahal. Masasabi ko talagang walang makakasira sa relasyon namin ni Pancho dahil sa napaka-strong ng relationship namin. Aside from the closeness we have and the loyalty, kahit sabing almost 2 months pa lang kaming in a relationship, hindi naman basihan yon kung gaano katagal ang inyong relasyon o hindi nasusukat sa tagal ng inyong relasyon kung paano nyo makikita ang malakas ang kapit nito. Kundi mapagbabasihan ito kung gaano kayo ka-strong sa isa't isa, samahan ng tiwala, honesty and loyalty. Dama ko naman ang tapat na pagmamahal ni Pancho sa akin, ang pagiging makatotohanan niya sa relasyon naming dalawa. Lumipas sa maraming araw at oras. Ilang araw na lang ang bibilangin bago matapos ang buwan ng February na kung sa susunod na buwan balik trabaho na bilang piloto si Pancho. Sa kama, nakahiga kami ni Pancho magkayakap sa isa't isa habang hinihimay-himay niya ang aking braso. Ilang araw na lang pala't matatapos ang buwan ng February. Aalis ka na ba? Tanong ko sa kanya habang may lungkot ang tono ng aking pananalita. Sa March 3 ako babalik ng trabaho, love, at doon ako magtatrabaho sa Singapore. And 2 years ang magiging kontrata ko roon. Matagal-tagal naman hindi tayo magkikita at magkakasama. Ani ni Pancho sabay tiningnan ako. Iiwan mo na naman ba ako? Maikling tanong ko sabay papaisip. Aalis lang naman ako Babalik din naman ako at para din naman sa ating dalawang pag-alis ko. Wika ni Pancho sabay hinga ng malalim. Napatigil naman ako saglit at tila napapaisip. Actually love, may ipagtatapat din ako sa'yo. Ha? Ano ba yon? Gulat na tanong ni Pancho sabay napatigil. Natagalan ako bago muling nakapagsalita dahil sa inisip ko na mabuti kung makakabuti ba na pinagbigay alam ko kay Pancho ang patungkol sa aking pagtatrabaho sa London o mas mabuting wag ko na munang sabihin to sa kanya. Wala love, nakalimutan ko na. Hi, mamimiss kita love. Pagkunwari ko pa sabay pag-iba ng topic. Mamimiss din kita love, basta tatandaan mo lang ang palaging sinasabi ko sa'yo na kahit mawalay man ako na matagal sa'yo, hindi ka naman nawawala sa isip at puso ko. Emosyonal na pagsabi ni Pancho sabay hinalikan ako sa akin noo. Dapat lang baka naman magulat na lang ako may ginagawa ka na palang milagro doon sa Singapore Wika ako sabay kurot ng kanyang bewang. Aray, ang sakit
At ano ba yung sinasabi mo, love? Alam mo namang hindi kita ipagpapalit sa kahit kaninong babae dahil ikaw lang sapat na. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa at ako naman tong napakaswerte na ikaw ang naging girlfriend ko. Sabi ni Pancho sabay kurot sa aking pisngi. Ang sweet naman. I love you, love. Sabay hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. I love you too, love. Sabay halik din sa aking noo at labi. Kinabukasan, maaga kami nagising ni Pancho at nagligpit ng mga kakailanganin niyang gamit dahil sa pagpunta kami ng agency para sa kanyang napalapit na pag-alis papuntang Singapore. At habang abala kami sa pag-ayos ng sarili namin, hindi ko na namalayan na ilapag ko sa kamang brown envelope ko na naglalaman ng mga requirements, papeles at passport papuntang London. Eksaktong hinahanap ni Pancho ang pares sa medyas niya na makaagaw sa kanyang pansin ng isang brown envelope na nasa kama. Hey love, ano tong envelope na nasa kama? Kinuha niya to at tinitigan ng mabuti. Sabay binuksan at tinignan ang laman nito. At nang makita niyang laman ng brown envelope, nagulat siya na sa bigla sa kanyang nakita. Habang nagsusuklay ako ng aking buhok papalapit sa kanya. Love, nakita mo na ba yung kulay dilaw na panyo? Bit-bit ko lang yun kanina eh, hindi ko na mahanap kung saan ko na ilagay. At nakita mo bang isang pares sa medyas mo na... Bigla ako natigil sa pagsasalita. Dahil nagulat din na makita kong hawak ni Pancho ang brown envelope kung saan daw nakalagay lahat ng papeles na kakailanganin sa nalalapit kong pagluwas papunta sa Canada. Love, anong ibig sabihin nito? Mahinang boses tanong ni Pancho sa akin. Sabay lingon. Let me explain, love. Actually, nakaramdam ako ng kaba dahil dito. Di ko alam paano sisimulan ng pagpapaliwanag sa kanya. Sa hindi ko inaasahang pangyayari, bigla na lang akong tinapon ni Pancho ang envelope na hawak-hawak niya. Explain for what? Palakas ang boses na sabi niya sabay laki ng kanyang mga mata. Nahalata ang galit sa titig sa akin. Nagulat ako at ang laki rin ng aking mata sa pagkabigla. Calm down, love. Magpapaliwanag ako, okay? I'm sorry, I just want to... Ipapaliwanag ko naman sa iyo. Naghahanap lang ako ng magandang tiyempo para sabihin to sa'yo. Aalis ka na pala papuntang London. Subalit wala ka malang balak ipagbigay alam sa akin? Bakit may tinatago ka ba? Malakas ang sabi ni Pancho sabay iba ng tono ng kanyang salita. No, hindi naman sa ganun. Gusto ko sana sabihin sa'yo subalit kumukuha pa lang ako ng belo at lakas ng loob na alam kong hindi ka papayag at baka magalit ka sa desisyon kong to. Trabaho lang yun, love, para din naman sa ating dalawa eh. Paliwanag ko pa habang balisa at di mapakali sa akin natatayuan. Bakit mo itinago? At kailan mo balak sabihin sa akin ng tungkol dito? Kapag wala na ako at nakalis na ako ng bansa? Doon mo pa mabalak ipagbigay alam sa akin ng tungkol dito? Kung hindi ko pa makikita to, hindi ko rin pala malalaman. Napupunta ka na pala ng London. At kailan mo balak sabihin sa akin kapag nakalis na ako, ganun ba? Ngayon sabihin mo sa akin kung sino hindi magagalit nito. Wika ni Pancho sabay upo sa kama habang humihinga ng malalim. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang kinaupuan. I'm sorry, love. Sasabihin ko naman to sa'yo eh. Wala naman akong balak itago sa'yo yan. Paliwanag ko pa habang may lungkot ang tono ng pananalita. Bigla niya akong tinitigan na masama. Look, Maxine. Sa sunod na araw ng alis ko, tapos ngayon ko lang malalaman ang patungkol dito. Is this a surprise? Wow! Napakamot ako sa aking ulo habang balisa sa kung ano pang pwedeng ipaliwanag ko sabihin ko sa kanya. Aalis ka din naman na. Wala naman siguro masama kung pupunta ako ng London doon para magtrabaho. Total hindi naman tayo magkasama dito sa Pilipinas. Pangarap ko to, love. Matagal ko na tong pangarap at ito na ang pagkakataon ko para matupad ang pangarap ko. Wika ko. Sabay umupo ako sa kanyang tabi habang pinagmamasdan siya sa kanyang magiging reaksyon sa aking sinabi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.